Yeah, so again, we are in the series na I Pray. Sabi ko naman yung I Pray. So this is our last lesson. So ilang lessons na tayo? Pang ilan na to? Pang 5 na. Ano? Pang 5 na to. So this is our 5th lesson sa ating series na I Pray. So we hope na may natututunan tayo. Ano? Ang goal talaga natin, tayo as believers, especially sa inyo na mga bago, mas ma-develop natin yung prayer. Ma-develop natin yung lifestyle ng prayer. Bakit tayo nagpe-pray? Bakit natin sinasabi yung in Jesus' name? Bakit yung mga na-born again hindi nagsasign of the cross? So I hope naintindihan nyo yun sa series natin. No? And bakit may mga times na hindi sumasagot si God sa prayer? So last Sunday, yun yung pinag-aralan natin. Ano? May mga times hindi sumasagot si God sa prayer kasi may purpose siya. At mas nangingibabaw sa Lord yung purpose, yung character, yung transformation, kaysa sa needs, kaysa sa blessings, kaysa sa provision. Ano? May mga times we withhold ni God yung needs, yung provision, yung blessings, kasi uunahin niya yung character, uunahin niya yung transformation, uunahin niya yung purpose niya kaysa doon sa mga bagay niya. No? Hindi niya? So may mga times, pray tayo ng pray, Lord, bigay mo to, may sakit ako, may needs ako, kailangan ko ng ganito, kailangan ko ng ganyan. Pwede natin humingi tayo ng humingi sa Lord, pero hindi niya bibigay kasi kung saan inuuna niya yung mabubuo mo na yung character na. No? So, yun yung sagot, bakit may mga times hindi pinagaling ni God yung may sakit, may mga times bakit namatay, inalaw ni God na mamatay, bakit may mga times inaalaw yung aksidente, inaalaw yung mga calamities na nangyayari sa paligid natin, ano? Bakit inalaw yun ito kagaya ito nakaraan na baha? Bakit inalaw yung sobrang baha yung Bulacan? No? Natin alam, yung pala yung gagamitin ni God para ma-expose ngayon yung mga contractors, yung mangyayari sa DPWH, yung mga balitang-balita siya ngayon. No? Pero hindi siya mababalita kung hindi inalaw ni God na mangyari yung baha sa Bulacan. No? So minsan may mga nangyayari na may purpose si God, ba't inaalaw yung mga pangit na mangyayari, may purpose si God. So sabi sa yung purpose. So importante, maintindihan natin yung purpose ni Lord, bakit niya inaalaw yung mga pangit na bagay, ano yung gusto ng mangyari ni God. So gusto ng Lord character, gusto ng Lord transformation, gusto ng Lord purpose. No? So, yun yung mas inuuna ni God bago niya sagutin yung mga prayers natin. Okay, punta na tayo sa verse natin for this morning. John chapter 20. Narinig nyo na ito, or pamilya na kayo sa kwento natin. Now Thomas, also known as Didymus, one of the 12, was not with the disciples when Jesus came. Ang story nito. Ang story nito, si Jesus, di ba pinako sa cross, namatay, nilibing. On the third day, nabuhay siyang mabuli. Tapos, nagpakita siya sa mga disciples. So, parang ganito, nasa isang kwarto sila. Example, ito yung mga disciples, nagpapwentuhan, nagpakita na sila, nagpakita siya kay, di ba? Kay Mary Magdalene, tapos doon sa kay Peter, tsaka kay John. Di ba, nagtakbuhan si Peter, tsaka si John. Sino na una? Kaya si John, nauna si John doon sa nakita nila yung libingan, wala nang nakalibing doon. Ano? Tapos, yun, nagkukwento sila, ano nangyayari, nasa si Jesus, nasa yung katawan ni Jesus. Tapos, nandun yung mga disciples sa isang room, nagpakita si Jesus. Tapos sabi ni Jesus, peace be with you. So, nagpakita si Jesus. Kaso ang problema, may absent. Sabi sa ito mo, huwag kang absent. Wala? Nagpakita si Jesus, mayroong absent. Thomas was not with the disciples when Jesus came. No? So the other disciples told him, we have seen the Lord. But he said to them, unless I see the 9 marks in his hands, and put my finger where the nails were, and put my hand into his side, I will not believe. No? And then no? Sabi niya, hanggang hindi ko nakikita si Jesus, tapos may pasok yung daliri ko sa kamay niya, may lagay ko yung kamay ko sa tagiliran niya, hindi ako maniniwala na buhay si Jesus. Kasi na-absent. Sabi mo sabi mo, na-absent. Joke lang, pwede na tayo mag-absent.
Sabi ko ng kaibigan, pwede tayo mag-absent syempre pag may mga emergency, pag may mga important na lakad. Pero kung as much as possible, kung kaya natin, minimize natin yung absences natin. Minimize. At least mga once or twice a month lang. Pero kaya absent kasi minsan may mga ginagawa sa Lord na pag na-absent ka, mamimiss mo na yan. So, napagay na nangyari dito sa kay Thomas, nagpakita si Jesus sa mga disciples na prove ni Jesus na siya yung Diyos. Na-prove ni Jesus na totoo lahat ang sinabi niya. Kasi nagpakita siya, nakita siya ng mga disciples. Kaya lang may absent. Tapos ang problema po sa absent, hindi siya naniniwala dun sa mga kasama niya. Ano ibig sabihin nun? Ibig sabihin nun, sinasabi niya sa mga kasama niyang disciples, sinungaling siya. Ano yun? Ikaw si Peter, ikaw si John. Ano yung sinasabi niya, Thomas? Sinasabi mo, sisinungaling ka. Sinasabi mo, dito totoo yung nakita namin. Kaya parang nga, no? 11 kami dito, ay, 10 naman lang kasi hindi sa nag-15 na. No? 10 kami dito, ikaw mag-isa ka lang. Tapos di ka maniniwala, 10 kami nakakita, ikaw di ka maniniwala. No? Minsan, ganun talaga yung reaction ng mga tao hindi naniniwala kay Jesus, hindi naniniwala. Sinasabihan nila tayo na ng mga naniniwala kay God. Tayo na naniniwala kay Jesus. Parang sinasabi tayo na sinungaling tayo. Niloloko natin sila. Diba? Pag mayroong hindi naniniwala kay God, ang tingin na lang sa atin, nanloloko lang tayo. Or nanloloko lang din tayo. Kasama lang tayo sa mga nanloloko. So, yun ang sabi ni Thomas. Tuloy natin, a week later, after 1 week, his disciples were in the house again. And Thomas was with them. Kasama na si Thomas, hindi na mo absent. Though the doors were locked. Imagine niyo yung mga writers natin ng Word of God, nagbibigay sila ng mga details minsan. Para maintindihan natin na para ma-emphasize yung power ni God. Ano? Sarado yung mga pinto. Hindi lang sarado, nakalock. The doors were locked. So, Jesus came and stood among them and said, "Peace be with you." No? So, si Jesus, pumasok siya, nakapunta siya doon sa room nang hindi dumadaan sa lupa. Kaya niya? No? Then he said to Thomas, "Put your finger here. See my hands. Reach out your hand and put it into my side. Stop doubting and believe." So, tignan niya na ito i-imagine nyo lang yung scenario. Si Jesus, nakapasok dun sa kwarto nang hindi dumadaan sa pinto. Sakay siya dumaan sa bintana, sa subong. Nag-appear siya. Ibig sabihin, tumagos yung katawan niya dun sa walls. Alam, hindi nyo pwede natin i-assume. Pero, pwede siyang hawakan. Hindi niya? No? Pag daw tayo ay nabuhay ng maguli, tayo na na-resurrect. Mamamatay tayo lahat. Tapos babalik si Jesus. Babalik na tayo sa heaven. Bibigyan tayo ng glorified body. Sabihin niyo glorified body. Glorified body. Nagkaroon tayo ng ibang katawan. Hindi yung wala ng tagyawa. Glorified body na yan. Hindi na malaki tiyan. Siguro hindi na malaki tiyan natin. Makikinis na yung mga balat natin na bibigyan tayo ng glorified body. Pero yung glorified body na yun, yung kayang lumusot sa mga walls. Pero, matatouch mo pa rin yung mga things. Nalilin ba? No? So, hindi yung ma-explain ng science, hindi yung ma-explain. Maraming isa ngayon, yung understanding natin ng science, hindi pa niya abot yung tamang mangyayari yun para ma-explain yun. Pero, ganun yung gagawin niya. Diba? So, sabi ko na sa abay ng kami mo, believe. Stop doubting and believe. Sabi ni Jesus kay Thomas, stop doubting and believe. Thomas said to him, "My Lord and my God." Then Jesus told him, "Because you have seen me, you have believed. Blessed are those who have not seen and yet have believed." So, mamaya explain natin. So, tayo na pag-usap
natin this morning ay I believe. Sino sa mo? I believe. I believe. No? So, ano yung kinalaman ng istorya ni Thomas sa prayer? Hindi naman wala namang prayer doon, wala namang nag-pray doon. Bakit natin isinanip doon sa istorya ni Thomas? Yung series natin sa prayer. Kasi importante sa akin na naniniwala tayo. Ano? So bago tayo pumunta doon sa paniniwala, yung resurrection ni Jesus, yun yung greatest miracle nila. Ano? Greatest pa yun dun sa hinating ng dagat, bumuhay ng patay, yung 10 plagues sa Egypt, greater pa yun dun sa may bumabagsak na apoy mula sa langit. Ang pinakamatinding miracle na ginawa nila, yung ni-resurrect si Jesus. No? Yung nagpatuloy talaga na Diyos si Jesus, at lahat ng sinabi ni Jesus totoo. Hindi siya nagsinungaling. So kung babasahin niyo yung Matthew, Mark, Luke, and John, lahat ng statement ni Jesus totoo. Kasi nga nabuhay siya mabalik. Yun yung proof na lahat ng sinabi niya ay true. Pag sinabi niya, I and the Father are one. Totoo yun. Kasi nabuhay siya eh. Kung nagsisinungaling siya, ibig sabihin, nagkakasala siya, hindi siya pwedeng buhayin ni God. Ano? Hindi pwedeng buhayin ni God yung sinungaling, yung makasalanan. So yung resurrection ni Jesus, yun yung proof ng God, divinity ni Jesus, yun yung proof na lahat ng sinabi ni Jesus ay totoo. No? And ang resulta nun, dahil sa resurrection ni Jesus, na-seal yung salvation natin. Na-prove yung salvation. Totoong sabi ni Jesus, mayroong langit. Sinabi ni Jesus, mayroong impyerno. Sinabi ni Jesus, mauuna siyang pumunta sa langit, magpe-prepare siya ng mansion doon para sa atin. Totoo yun. Meron tayong mansion na pupuntahan doon. Sabi ni Jesus, lahat ng, sabi ni Jesus, for God so loved the world that He gave His only Son, and whoever believes in Him shall not perish but have everlasting life. Totoo yun. Yung maniwala kay Jesus, magkaroon ng eternal life, yung hindi maniwala kay Jesus, magpe-perish. Totoo yun. Ano? So, yung greatest gift naman na binigay sa atin ng Lord, yung salvation natin. Naniwala tayo kay Jesus, naniwala tayo sa Jesus na siya yung anak ng Diyos, lumabas sa lupa, nagkatawang tao, namatay sa krus para bayaran yung kasalanan natin, tapos on the third day, nabuhay na magulit, umakit sa langit. No? Pinaniniwala natin, dahil naniniwala tayo doon, meron tayong salvation. Ligtas tayo. Hindi lang tayo na-save, nababago yung buhay natin. No? So, yung greatest miracle, resurrection, yung greatest gift sa atin ni God, salvation, transformation ng buhay natin. Ngayon, naniniwala tayo kay Jesus, naniniwala tayo sa Word of God, dahil dun sa mga nakikita natin na mabasa natin sa Word of God. Importante yung faith, importante yung belief or faith. Ano? Yung mas religious na word natin sa belief ay faith. No? Importante yung faith. Kasi, prayer is an expression of faith. Ganyan ka na? Prayer is an expression of faith. Ibig sabihin, kaya ka nagpe-pray kasi meron kang faith. Ano? Kaya ka nagpe-pray kasi expression yun ng paniniwala mo. Naniniwala ka, kaya ka nagpe-pray. Pag hindi ka naniniwala, hindi ka magpe-pray. Titindan nyo na? No? Pag hindi ka naniniwala, hindi ka magpe-pray. So, for example, gusto mo na, farmer ka. Farmer ka. 10 years nang hindi umuulan. 10 years nang hindi umuulan. Kung naniniwala ka na kaya ni Lord magpaulan, magpe-pray ka. Kahit 10 years nang umuulan, magpe-pray ka pa rin. Pero kung hindi ka naniniwala, sabi mo, 10 years nang hindi umuulan, bakit uulan? Dito, uulan. Kung hindi ka naniniwala, hindi ka na magpe-pray. So, kaya tayo nagpe-pray kasi pero expression yun ng faith natin. Bakit ka nagpe-pray na makapasa sa exam? Kasi naniniwala ka, kaya ka ipasa ni God sa exam. Bakit ka nagpe-pray na pagalingin ka ni Lord? Kasi naniniwala ka, pagagalingin ka ni Lord. Pero pag hindi ka na naniniwala, hindi ka na magpe-pray. So, ganun ka-importante yung belief. Ganun ka-importante yung faith. Ano? So, kaya natin pinagpag-aaralan yung story ni Thomas para maintindihan natin, para mapalakas yung faith natin, maniwala tayo sa mga bagay na imposible. Ano?
mukhang imposible, pero sa Lord, posible. So, tingnan natin, unang point natin, what you see is what you get. Sa IT, madalas siya. Ano? May siwig. May siwig. Tama? What you see is what you get. Ano? Pag nakikita mo, hindi mo ako mo. And then yan, principle yan. What you see is what you get. Pag hindi mo nakikita, hindi mo makukuha. Sa computer, di ba? Pag may nakita kong file doon, dapat makukuha man, makukuha na yun. Yun yung wasting. What you see is what you get. Pag nakita mo, makukuha mo. Pag hindi mo nakikita, di mo makukuha. No? Sa physical, parang gano'n. What you see is what you get. So, balikan natin. John chapter 20, verse 24. 24 to 25 yan. Sabi ni Thomas, one of the 12 was not with the disciples when Jesus came. Since saw the other disciples told him, we have seen the Lord. So, nakita, pumunta siya doon sa room, kaso wala na si Jesus. Pero sabi ng mga disciples, nagpakita si Jesus. Nakita nila si Jesus, nakausap nila si Jesus, nahawakan nila si Jesus. Na, si Thomas, hindi siya makapaniwala kasi nawala siya noon. No? Sabi nga, di ba, ang question niya, parang kino-question niya yung sinasabi ng mga disciples. Kino-question niya yung testimony ng mga ibang disciples. Parang sinasabi niya, sinungaling ng mga disciples. No? So, imagine niyo, importante community. Sabi niya community. Community. Na importante meron tayong community kagaya nito. Meron tayong community na kagaya nito. Kasi yung community na kagaya nito, ito yung tutulong sa atin para mas lumakas yung faith natin. Ano? Si Thomas, ang dapat mo reaction doon, ang dapat mo reaction ni Thomas doon, wow, sana all. Kaya, yung sayang. Dapat ganun yung reaction niya, sayang, na-miss ko. Dapat yung reaction niya, sana sa susunod magpakita ulit si Jesus. Pero ang reaction niya, hindi ako naniniwala. Reaction niya, hindi ako naniniwala. Sinasabi niya sa mga kasama niya, sa mga na, imagine niyo, yung mga kasama ng disciples, sila yung nagsasabi na nakita namin, nagte-testify sila. Nagbibigay sila ng kanilang testimony. Ito yung ginawa ni Lord. Ito yung pinakita ni Lord. Nakita namin siya, nakasama namin siya, nakausap namin siya, nahawakan namin siya. Nagbibigay sila ng testimony ng kung ano yung ginawa ni Lord sa buhay nila, kung ano yung sinabi ni Jesus sa kanila. Ang reaction natin dapat, maniwala tayo. Yung reason kung bakit inaalaw ni God yung mga testimony ng ibang mga tao, para maniwala tayo kay God. No? Sabi sa mga maririnig kayo, ganda yung ginawa ni God sa atin, ganda yung kinausap ako ni God, ganda yung nangyari. Ano dapat natin reaction doon? Dapat natin reaction, maniwala. So sabi mo, maniwala. Yung mga tao, gumagamit si God ng mga tao para kausapin tayo, para ipaliwanag sa atin yung Word of God, para i-share sa atin yung mga na-experience nila, naranasan nila, para maniwala tayo. Tutulungan tayo na maniwala. Kaya lang, pag ayaw mo maniwala, kahit anong mangyari, hindi ka maniwala. Ano? So, kailangan natin ng community na ganito. Na bawat isa sa atin, sabi nga nung last time, di ba? Magkakaroon kayo ng sarili-sarili ninyong kwento. Magkakaroon kayo ng mga sarili-sarili ninyo ng mga experiences kay Lord. At yun yung gagamitin ni Lord para may kwento mo si God sa iba. May kwento mo si Jesus sa iba. And we're hoping na kung kanya-kanya natin mga kwento ay magamit para mag-build ng faith ng ibang tao. So kailangan natin ng ganitong community. Ibig sabihin yung kailangan lagi ka kasama sa community. Kailangan lagi ka nag-journey sa community kasi yun yung magpapalakas ng faith natin. Kailangan lagi tayo nakikita. Kailangan lagi tayo magkakasama. Kailangan lagi tayo nag-uusap. Tapos hindi lang tayo basta-basta nag-uusap. Importante yun, nag-build tayo ng relationship. So, umpisa. Pero, we have to go beyond dun sa relationship. Pag nagkikita tayo, pag nag-uusap tayo, pinag-uusapan natin ano yung ginawa ni God, ano yung sinabi ni God, ano yung Word of God. Kasi yun yung magpapalakas ng ating faith. No? Yun yung mag-establish yung belief natin sa Panginoon. So, sabi sa Mark chapter 9,
Verse 17, the man with the crowd answered. Ito, another story. Teacher, I brought to you my son, who is possessed by spirit, that has robbed him of speech. Ano? Merong isang bata na possessed ng evil spirit. Possessed ng evil spirit. Dinala niya doon sa mga disciples. Pero hindi mo pa alis ng mga disciples yung evil spirit. No? Whenever it seizes him, it throws him to the ground. So, nagsisisure yung bata dahil sa evil spirit. He foams up the mouth. Bumula bibig. No? Lashes his teeth and becomes rigid. Nangindigas yung katawan. I asked your disciples to drive out the spirit, but they could not. So Jesus asked the boy's father, how long has he been like this? From childhood to adolescence. So simula bata, simula maliit na bata, gano'n na yung bata. Gano'n na katagal na possessed ng evil spirit. No? It has often thrown him into the fire or water to kill him. But if you can do anything, take pity on us and help us. Sabi ng tatay kay Jesus, if you can do anything, take pity on us and help us. Ano reaction ni Jesus? No? Lord, kung meron kang magagawa, Jesus, kung meron kang magagawa, tulungan mo. Sabi ni Jesus, if you can, ano? Sabi ni Jesus, if you can, no? Everything is possible. Basahin natin na malakas. 1, 2, 3, go. Everything is possible for one who believes. No? Lahat ay posible. Kanino? Sa naniniwala. Nasa doon sa kayo maniwala. Lahat ay posible sa naniniwala. Kung maniniwala. Ano? Meron isang pang story, si Jesus pumunta siya sa isang lugar. Sabi doon sa Bible, hindi siya nakapag-perform ng maraming miracles doon sa lugar na yun. Alam mo bakit? Kasi hindi naniniwala yung mga tao. It's not a question of alin kayang gawin ni God. Ano? Hindi question nyo kung alin kayang gawin ni God. Question doon, naniniwala ka ba doon sa kayang gawin ni God? Kasi minsan, yung unbelief natin, yun yung pumipigil doon sa kayang gawin ni God. Pwede naman niyang gawin. Kaya lang, nag-pray ka ba? Hiningi mo ba? Naniwala ka ba? No? Ayaw naman gawin ni God. Kaya lang minsan na nagiging limit, kung pwedeng gawin ni God, yung paniniwala natin. No? So, partnership, sabihin niyo partnership. Partnership. Kapag nag-pray tayo, ang prayer natin kay God, let your will be done on earth as it is in heaven. Sabihin, binibigyan mo si God ng permission na kumilos sa earth, na mag-cooperate sa earth. No? Partnership yun. Kaya ni God, pero hindi niya gagawin without man. God can, but He will not without man. Kaya importante yung prayer natin. Kaya naman niyang gawin. Kaya naman niyang baguhin ng Pilipinas. Kaya naman niyang magbago ng mga tao. Pero, nagpa-participate or nakikipag-partner ba tayo kay God para pumilo si God? So number one, isang sa pwede natin gawin na partnership kay God, prayer. Ano? Lord, baguhin niyo po Pilipinas. Lord, baguhin niyo po yung katabi mo. Lord, baguhin niyo yung pamilya mo. Ha? Lord, baguhin niyo po ako. Lord, kumilos po kayo sa buhay ko. Lord, kumilos po kayo sa family ko. No? Kailangan maniwala. So, it becomes possible when we believe. No? So, gusto ko i-share sa inyo, believe and you will see. Sabi sa kanila, believe and you will see. And what you see, you get. Diba? Ang paniwala natin sa labas, to see is to believe. To see is to believe. Kailangan makita ko muna, tsaka ako maniniwala. Kailangan makita ko muna, tsaka ako maniniwala. Pero sa Bible, believe and you will see. No? Sa world, to see is to believe. Sa Bible, believe, tsaka mo makikita. Maniwala ka, tsaka mo makikita. Pag naniwala ka, makikita mo. Pag nakita mo, makukuha mo. Kaya what you see is what you get. Tindihan niyo? Pag naniwala ka, nagpaguhin ako ng Lord. O promote ako ng Lord.
i-bless ako ng Lord. Maniwala ka, gagaling ako sa sakit. Aayusin ng Lord yung family ko. Aayusin ng Lord ang malolos. Yung mga kaibigan ko, babaguhin ng Lord. Pwedeng papaniwalain sila ng Lord. Pwede sila makasama natin na naniniwala kay God, naniniwala kay Jesus. If you believe. No? Sabi mo sa tabi ko, believe and you will see. No? Maniwala tayo. Ako, minsan, nire-remind din ako ng Lord. Naniniwala pa ba ako sa imposible? Naniniwala pa ba ako na babaguhin ng Diyos sa Pilipinas? Naniniwala pa ba ako na kaya niyang papaniwalain yung mga taong hindi naniniwala sa Kanya? Minsan ako nire-remind ako ng Lord. Minsan, kasi parang lumating din sa point, minsan parang nangihina din ako sa faith na parang hindi na ito magbabago. Hindi na magbabago ng Pilipinas. Ito mga tao ko, hindi na ito magbabago. Hindi na ito maniniwala kay God. Minsan na mga ganun. Pero I have to be reminded na kailangan mo patuloy na mag-pray. Kailangan mo patuloy na maniwala. Pwede pa magbago ang Pilipinas. Magbabago pa ang Pilipinas. Yung mga taong nakapaligid na hindi naniniwala kay Jesus, hindi naniniwala kay God. God can operate in their lives. God can work in their lives to make them believe. No? Pero kailangan ako mismo maniwala ako na kayang gawin ni God. Kailangan ako mismo maniwala ako na kayang gawin ni God yung impossible. No? So si Thomas, tingin niya, imposible mabuhay si Jesus kasi patay na siya. Imposible magpakita si Jesus kasi patay na siya. Imposible kahit 10 ng disciples yung nagsasalita, imposible. Ano? Itong 10 na to, nagloloko lang to, sinungaling lang to, hindi ko kayang maniwala. Imposible. So ganun yung isipan ni Thomas. No? Pero tayo, believe and you will see. No? Pangalawang point natin, sight is the end in your faith. Parang contradiction, no? Ano na, what you see is what you get. Maniwala ka, para makita mo, pag nakita mo, makukuha mo. No? Ngayon naman, sight is the end in your faith. No? Kalaban ng faith, yung nakikita. No? Explain natin. So sabi sa verse 25, so the other disciples told him, we have seen the Lord, but he said to them, unless I see the nail marks in his hands, and put my finger where the nails were, and put my hand in his side, I will not believe. So sinasabi niya, hanggang hindi ko nakikita si Jesus, hindi ko maniniwala naman si Jesus. So, binabase niya yung faith niya sa nakikita. Tinag na. Binabase niya yung kanyang paniniwala sa kung ano yung nakikita niya. So, nakikita niya ba yung brain niyo? May brain ba kayo? Paano mo nasabi, di ba mo nakikita? Yeah? Sabi sa book, sabi sa science. Pero nakita mo naman. Ba't ka naniniwala? Nakakaliwa? Ano? Sigad, nakita niya ba sigad? Nakita na ba natin yung heaven? Ano? Di ba natin nakita sigad? Di ba natin nakita yung heaven? Hindi natin nakita yung heaven. Pero naniniwala tayo doon. Bakit hindi natin nakikita? Si Thomas, hindi niya magawang maniwala kasi binabase niya yung kanyang faith doon sa nakikita. Tayo, ang tinuturo sa atin ng Lord, maniwala ka kahit hindi mo nakikita. Ano? So, minsan ang nagiging problem, yung nakikita natin, yun yung nagiging kontra sa faith natin. Kaya hindi tayo naniniwala kasi hindi natin nakikita. Yung sight, no? Sabi sa 2 Corinthians chapter 5 verse 7, sabi natin pang malakas, sabay-sabay, 1, 2, 3, go. For we live by faith, not by sight. No? So tayo na mga Christians, tayo na naniniwala kay Jesus, tayo na nagbabasa ng Bible. No? We live by faith, not by sight. Hindi sa nakikita. So kahit nakikita mo problema, naniniwala ka, kaya ni God ayusin yung problema. Kahit nakikita mo sakit, naniniwala ka si God, kaya magpagaling. Kahit na nakikita mo parang pangit, parang imposible, pero naniniwala ka, God can do the impossible, God can do miracles. No? Not by sight. Hindi sa kung ano yung nakikita mo, hindi sa kung ano yung nararamdaman mo, hindi sa kung ano yung nakikita mo sa paligid. Hindi sa physically. No? We live by faith. Pag naniwala ka, believe and you will see. So, maniwala ka muna, tsaka mo makikita. Maniwala ka muna, tapos makikita mo, tsaka mo ma-experience, tsaka mo magiging.
So, ang mauuna, faith bago sight. Hindi sight bago faith. Pag inuna mo yung sight, nagiging enemy siya ng faith. No? Bottom point, masabi natin yung principle natin, live by faith, not by sight. No? Kailangan tayo, nabubuhay tayo sa pananampalataya. So, nagsisimula tayo sa Christian life natin by faith. Tinanggap mo si Jesus, naniwala ka si Jesus ay Diyos, naniwala tayo si Jesus ay nagkatawang tao, bumaba sa lupa, naniwala tayo na si Jesus namatay sa cross para bayaran ang kasalanan natin, naniwala tayo na si Jesus na-resurrect on the third day, naniwala tayo si Jesus umakit sa langit, umupo sa kanan ng Diyos, ano? Naniniwala tayo doon. Tinanggap natin si Jesus bilang personal Lord and Savior natin. Naniniwala tayo doon. Pero dapat yung life natin as a Christian, tuloy-tuloy, everyday, we are living by faith. Hanggang sa mamatay tayo, we are living by faith. Ibig sabihin, you are believing sa mga impossible, you are believing sa mga kayang gawin ni God, you are believing sa mga miracles, you are believing sa mga sinasabi ng Word of God, you are believing sa mga promises ng Word of God. Ano? Kahit na mukhang impossible, kahit na mukhang opposite yung situation, kahit na mukhang hindi mangyayari, you have to believe. Ano? So we live by faith, hindi na sa kung ano yung nakikita natin. Sabi mo sa mo, live by faith, not by sight. Not by sight. No? Third point natin, pangunan natin point, impossible can be seen. No? Impossible can be seen. Sabi mo, impossible can be seen. So, ibig sabihin, yung mga imposible, pwedeng makita. No? Pwede mo makita yung mga imposible. Pag nakita mo yung mga imposible, paano mo makikita yung mga imposible? Believe. Paano mo magsisimula makita mo yung mga imposible, yung mga invisible, na hindi nakikita? Paano mo magsisimula makita? Believe. Alam niyo yung kwento ko sa inyo before? Yung isang prophet, pinaligiran sila ng mga armies ng kalaban. Natakot yung servant ng prophet. Nalala niyo yung kwento na yun? Natakot yung servant ng prophet. Sabi ng prophet, buksan niyo po yung mata niya para makita. Nakita, binuksan ng bigad yung mata ng servant. Nakita niya, ang daming angels na nakapaligid. Ano? So tayo, pwede natin makita yung mga unseen, mga invisible. Ano yung mga unseen, mga invisible na sinasabi natin? Yung future natin. Naniniwala ba kayo na, alam niyo ba, hindi malito, alam niyo ba na makakagraduate kayo ng college? Sigurado ba kayo? Nag-graduate kayo ng college? Sigurado ba kayo buhay pa kayo? Time na yan. No? Alam niyo ba na buhay pa kayo at that time, alam niyo ba magkakaroon kayo ng asawa, magkakaroon kayo ng mga... Hindi natin alam kasi di pa natin nakikita. Wala pa tayo doon, malayo pa yun. Pero, naniniwala kayo na makakarating kayo doon. Tama? Naniniwala kayo na gagamit kayo ng college, naniniwala kayo magkakaroon kayo ng work or business, naniniwala kayo na magkakaroon kayo ng girlfriend, magiging asawa, tapos magkakaroon kayo ng mga anak. Tama? Ano? Kahit malayo pa yun, hindi pa nangyayari, taon pa yung pagitan, maraming taon pa yung pagitan, pero nabivisualize mo siya. Tama? Nabivisualize mo yun na darating yung time, nakagamit ka ng college, naka-work ka, makakapamily ka, magkakaroon ka. Nabivisualize mo. Kasi, kaya mo nabivisualize kasi naniniwala. Pag naniwala ka, kaya mo i-visualize. No? Si Thomas, hindi niya magawang ma-visualize sa isip niya. Kasi hindi siya naniniwala. Pero pag naniwala ka sa imposible, kaya mo visualize. So, kung may nakita ko may sakit, pwede mo ma-visualize na gagaling yung may sakit na yun. Kasi nga, naniniwala. No? Pag meron kong need, darating yung time, kayo, magkakaroon kayo ng family, magkakaroon kayo ng mga needs. Sa ngayon kasi, sa edad natin, di ba? Tayo, depende tayo sa mga parents natin. Pagka may kailangan kayo, hindi na tinatanong kung saan kumukuha ng pera yung parents niya. Basta pag humingi kayo, may makukuha kayo. Tama? Di ba?
Na-imagine mo, one time, nagpunta ako ng NLEX. Inaya ko sila sa San Fernando. San Fernando. So, mag-NLEX ka. Isip ko lang, si Migs, si Moses, hindi na tinatanong kung may load yung RFID. Kaya ba tinatanong niya sa magulang niyo kung may load yung RFID? Basta alam niyo lang, naniniwala lang kayo. Basta dinala kayo ng tatay niyo doon, may load yun. Tama ba? No? Ganun tayo minsan dapat, ganun natin tingnan si God. No? Hindi mo tatanong kay Lord kung paano niya gagawin. Basta maniwala ka lang, basta mayroong load yun. Makakadaan ako doon, makakalabas kami ng NX. Basta may load yun. Di mo na, kagaya lang sa magulang, di mo natanong sa magulang, dati ba ito kami dadaan dyan, may load ba yan, may load ko na. Di mo na tatanong, basta may maniwala ka lang, makakadaan ka doon, makakalas ka doon. No? So, maniwala tayo sa kayang gawin ni God. No, di mo tanong kung paano gagawin ni God, kung kikilos ba si God or hindi, maniwala ka lang. Mabivisualize mo yung mga imposible. No? Then Jesus told him, sabi ni Jesus, nagpakita na si Jesus kay Thomas. No? Finally, nagpakita si Jesus kay Thomas. Sabi ni Jesus, ito na yung kamay ko. So, pinaliri mo. So, yung tagilina mo sa kamay. Kamay mo. No? So, dahil doon, naniwala na si Thomas. Sabi niya, my Lord and my God. Tapos sabi ni Jesus sa Jesus told him, because you have seen me, you have believed. Kaya ka niniwala kasi nakita mo. Sabi ni Jesus, blessed are those who have not seen and yet have believed. Sino mas blessed? Si Thomas o tayo? Tayo yung mas blessed. Kasi tayo, hindi natin nakita si Jesus. Wala tayo ng panahon na yun. Hindi pa tayo pinapanganak ng panahon na yun. Hindi natin nakita yung mga miracles na si Jesus. Hindi natin narinig personally si Jesus na nagtuturo. Hindi natin nakita na si Jesus pinako sa cross. Personally, hindi natin nakita yun. Pero naniniwala tayo. Kaya mas blessed tayo. Ano? Naniwala ka doon sa nangyari noon, na hindi natin nakita yung paano ginawa ni Jesus, ni God yung mga puno, yung mga halaman, yung mga mundo, paano ginawa ni God yung mga planets, yung mga stars, hindi natin nakita noon. Wala tayo nung ginawa ni God yun. Pero naniniwala tayo si God gumawa. Diba? Kaya mas blessed tayo. Sabi mo, mas blessed ka. Ano? Hindi natin nakita, pero naniniwala tayo. So, sabi ni Jesus, mas blessed yung mga taong kahit hindi nakita naniwala. Mas mapalad yung mga tao kahit hindi nakikita naniniwala. No? Kasi ano sa tabi mo, maniwala ka lang. No? Doon natutuwa si God. God is pleased by faith. Mas natutuwa si Lord sa mga taong naniniwala kahit hindi nakikita. Mas napiplease si God doon sa mga taong naniniwala kahit hindi mo naman nakikita. So, para makita mo yung mga imposible, kailangan mo manala. Sabi sa Luke chapter 1 verse 37, basta natin sabay-sabay. No? Yun yung kwento ko tama kung sa pagkatatawa, yun yung kwento tungkol kay John the Baptist or si Jesus. Yung bumubot kasi na yun. No? Sabi nung nagsasalita dyan, for with God, nothing will be impossible. Hindi imposible na mamontes yung isang babae hindi sumisipin sa lalaki. No? Hindi siya imposible. Kasi for with God, nothing will be impossible. Yung tatay at nanay ni John the Baptist, matagal lang hindi magkaanak, pero nagkaanak, pinanganak si John the Baptist. Hindi imposible. Kasi nga, for with God, nothing will be impossible. Hindi imposible sa Lord na mabago yung buhay natin. Hindi imposible sa Lord. Sa Lord, walang imposible. Sa Lord, lahat posible. Hindi imposible sa Lord na magbago ng buhay, baguhin ng Pilipinas, ayusin yung pamilya natin, yung mga kakilala natin, kaibigan natin, makakilala sa Lord, mabago din yung buhay nila. Hindi imposible sa Lord. Sabi mo, hindi imposible. Hindi imposible. Pag may sakit, kayang pagalingin ni God. Pag may kailangan, kayang sumagot ni God ng prayer. Kayang mag-provide ni God sa mga needs natin.
Kaya ni God. Sabi mo sa katabi mo, hindi imposible. Kailangan lang natin maniwala. At pag naniniwala ka, mag-pray ka na mag-pray. Sabi mo sa Lord, Lord, ito yung need ko. Ikaw po yung mag-provide. Lord, kailangan namin ng ganito. Ikaw po yung mag-provide. Sabihin niyo po yung prayer namin. Lord, mayroon kami ganitong problema. Mayroon kami ganitong situation. Lord, mayroon kami sakit. You can come to God. You can pray to God. Maniwala ka, sasagot si God sa prayer. Maniwala ka, gagawa si God ng mga imposible. Maniwala ka, kikilos si Lord. No? Sabi mo sa tabi mo, maniwala lang tayo. No? Begin to see the impossible. Begin to see the impossible. No? Kahit imposible, kahit mahirap, visualize mo. Paniwalaan mo. Ilagay mo sa isip mo, tignan mo sa isipan mo. No? Mukhang hindi ka papasa sa exam. Pero visualize mo, paniwalaan mo, kaya kami ganit ipasa sa exam. Mukhang mahirap magsimula ng business, mukhang hindi ka makakapag-business, pero maniwalaan mo, visualize mo. Kaya kang bigyan ng business ni God. Kaya kang palaguin ni God yung business na ibibigay sa inyo ng God. No? Parang isipin mo, parang imposible lang ako matanggap, daw ako matatanggap sa trabaho, daw ako makapasado sa inaplayang ng trabaho. Paniwalaan mo, visualize mo. Kaya kang bigyan ni God ng trabaho. No? Kung di man ngayon, pwede sa susunod. No? Kung in-applyan mo ngayon, di ka natanggap. Di mag-apply ka uli. Maniwala ka lang ng maniwala. No? Nag-try ka ng business, nag-fail, mag-try ka uli. No? Pero minsan, even in our relationships, sa mga nangyayari sa paligid natin, sa baha, nangyayari sa Malolos, sa Bulacan, sa Pilipinas, maniwala tayo, kayang gawin ni God yung mga imposible. For with God, nothing will be impossible. Now, sa John chapter 20, verse 20, balikan natin. Bukasan na natin ilagay. Balikan na natin yung sa story. Sabi ni Thomas, my Lord and my God. No? Nirecognize niya dahil sa nakita niya, dahil nagpakita na si Jesus, nirecognize niya si Jesus na Lord and God. Hindi na siya Lord and God. Personally, sabi niya, my Lord and my God. Hindi ni-reject ni Jesus yung sinabi ni Thomas. Kasi ibig sabihin, totoo yung sinabi ni Thomas. Na si Jesus ay Lord, si Jesus ay God. Kasi kung mali yung sinabi ni Thomas, reject niya. Huwag mo sabihin Lord, huwag mo sabihin niya. Hindi ako Diyos, hindi ako Lord. Pero in-accept niya yun, kasi totoo yun. No? Si Jesus ay Lord, si Jesus ay God. Ngayon, bilang pagkatapos, ito yung gusto natin na ma-develop sa atin. Na tayo, sinasabi natin talaga, na-recognize natin talaga na si Jesus ay Lord natin, God natin. Jesus is my Lord, Jesus is my God. No? Ang sinabi natin Lord, ano ibig sabihin ng Lord? Siya yung King. Siya yung ruler. No? Naniniwala tayo si Jesus. Siya yung King of the universe. Siya yung ruler sa buong universe. No? Kaya sa kanya walang imposible. Kasi pag sinabi niya, susunod na. Kasi King siya. No? Lahat ng bagay sa universe sumusunod sa King of the universe. Kaya sabi ni si Jesus, kung naalala niyo sa kwento, nung pamilya niya sa story, papasok siya doon sa Jerusalem. Nakasakay siya sa donkey, papasok sa Jerusalem. Yung mga tao, nagbabagay mo yung mga malastas. No? Masana. Sumisigaw sila kay Jesus. Sabi ng mga Pharisees, pigilan niyo yung mga tao. Sabi nila kay Jesus, pigilan mo yung mga tao na mag-awitan. Pigilan mo yung mga tao na magsigawan. Ano? Ano sabi ni Jesus? Sabi ni Jesus, pag tumahimik ng mga tao, yung mga bato, ang mag-iingan. No? Ganun yung pagiging king ni Jesus. Yung mga bato, yung mga puno, yung mga halaman, yung mga isda, lahat yan, kayang gawin ni God na magpupuri kay God, aawit kay God, susunod kay God. Sabi mo, ikaw na lang ang hindi. No? Kahit na minsan yung hindi, no? Si God kaya niyang pasunurin lahat, kaya lang yung mahirap pasunurin. No, pero gusto natin mag-grow tayo na tayo rin
as we recognize yung Lordship ni Jesus sa buhay natin, kaya na rin tayong pasunurin ni Jesus. Pag sinabi ni Jesus, susunod tayo. Pag sinabi ni Jesus, maniniwala tayo kahit hindi susunod. Kasi sinabi yun ng King. Sinabi yun ng Lord. Pag sinabi sa Word ng God, basta sinabi ng King, sinabi ng Word, paniniwalaan natin. Kasi sinabi yun. So we will believe, we will obey. Ano man niya sabihin ng King, ano man niya sabihin ng Lord. So kaya tayo natin dito. Kaya sinisimulan ng Panginoon yung knowledge. Kaya tayo natin rin pa ngayon. Kasi tayo gagamitin ni God to advance God's kingdom. No? Yung sa buhay natin, sa life natin, sa bawat area ng buhay natin, sa iniisip natin, sa nararamdaman natin, sa sinasabi natin, sa reactions natin, sa mga ginagawa natin, si God ang ruler. Si Jesus yung nasusunod. No? Sa lahat ng area ng buhay natin, si Jesus ang nasusunod. Sa family natin, si Jesus ang ruler. Yun yung gusto natin. I-advance natin yung kingdom ng Panginoon. Na even sa family natin, si Jesus ang nag-rule. Even dun sa school natin, gusto natin sa school, kung saan tayo nag-aaral, kung sa mga lugar na pinaglagyan sa atin ng Panginoon, sa school, or sa work, or sa business, kung saan ka nilagay ng Panginoon, ikaw yung gagamitin ni God to advance God's kingdom sa lugar na yun. Na doon sa lugar na yun, si Jesus, si God ang nag-rule. Hindi yung tao na nandun, hindi corruption, hindi greed, hindi kasamaan, hindi selfishness, hindi unforgiveness, kundi si God ang nag-rule. Ano? So yun ang gusto natin yung mangyari. In every place na kung saan nandun yung taga-royal gen. It's not about royal gen. Pero, we-declare na itong royal gen, andito yung kingdom ng Panginoon. Nandito sa royal gen, si God yung nasusunod. Si God ang nag-ahari. Sa buhay natin, si God ang nasusunod, si God ang nag-ahari. At kung saan man tayo lugar ng dali ng Panginoon, gusto natin doon sa lugar na yon, si God ang masunod, si God ang mag-ahari. Okay? Magsisimula yan sa ating believe. Believe that Jesus is your Lord. Lord ng buhay natin. Believe na kay God, walang imposible. Hindi imposible sa Lord na kaya niyang gawin na kumilos at baguhin yung lugar na nasa tayo, sa school natin, sa work natin. Walang imposible sa Lord. Kayang baguhin ni God yung Pilipinas. Kayang pagandahin ni Lord ng Pilipinas. No? Alam niyo yung proof? Pasig. No? Bakit sila malamig? Minsan natanong ko sa Lord, Lord, bakit sa Pasig lang? Pero sagot sa akin ng Lord, no? Patunayan na kaya niyang baguhin. Sisimula lang sa isang lugar. No? Pwede siyang maglagay ng isang, sabi ko, Christian siya. No? Kaya niyang simulan sa isang lugar, na mayroong isang godly na leader, pwedeng baguhin yung lugar na yun. Yung nakalaban niya before, Diskaya. Ano? Yung contractor, isa sa mga top 15 na contractor, Diskaya. Nakalaban ni Biko. Tatalo. Kahit maraming pera, natalo pa rin ni Biko. Kasi kaya gawin ni God. Hindi imposible. Ngayon, maganda yung nangyayari sa Pasig. Kasi nga, walang imposible sa Panginoon. So, pinapakita lang ni God sa atin, sa Pasig. Pinapakita lang ni God. Kaya nagsimulan sa isang lugar. Kahit sa maliit na lugar. Okay, parang patikim sa atin yan na pwedeng mangyari sa buong Pilipinas. Ano? Sabi natin alam, baka yung anak ninyo, magiging susunod na mayor o congressman, yan na lang. Or yung anak ng kaibigan ninyo na madadala nyo sa Lord. Yan na lang. Or baka yung kapitbahay ninyo, pag nadala nyo sa Panginoon, yung anak pala niya, yun ang magiging presidente ng Pilipinas. Yan na lang. Pero naniniwala tayo sa imposible. Sa mga bagay na hindi nakikita. Na pwedeng mangyari, na taga Marcelo pala, yung susunod na mayor, susunod na congressman, susunod na presidente, taga Marcelo pala, na gagamitin yung royal jet, na makakilala siya sa Lord, siya yung susunod, magiging susunod na bigot. So kaya dito ginagawa, kasi yun yung pinapaniwalaan natin. Sabi lang sa tabi mo, maniwala lang tayo. No? Huwag tayo titigil sa paniniwala. Maniwala lang tayo na may kayang gawin si Lord na imposible, mukhang imposible, pero with God, nothing will be impossible.
tayo na tayo lahat. Tayo manalangin. Okay, let us pray. Lord, i-pray, Panginoon. Ibigin natin natin mga mata. Lord, buksan niyo po yung ating mga spiritual eyes para makita namin, Panginoon, ang mga invisible, mga bagay na hindi nakikita ng physical na mata. Makita namin, Panginoon, yung mga imposible. Makita namin, Panginoon, yung mga ginagawa mo sa langit. At maniwala kami, Lord, na hindi gagawin mo rin dito sa lupa. Lord, give us faith to believe in the supernatural. Increase our faith. Help us, Lord, sa mga unbelief namin. Help us, Lord, to believe in healings, to believe in miracles, in the supernatural. Help us, Lord, to believe so that we will see people are being transformed, people are believing in you, people are following you, people are believing in Jesus Christ bilang kanilang personal na Lord and Savior. Lord, sa buhay po ng bawat isa na narito, we declare your blessing, we declare your power, we believe, Lord, your Holy Spirit will continue to work in our lives, to increase our faith, to grow us, to mature us, to lead us, Lord, sa mga bagay na gusto mo. We declare, Panginoon, ikaw po ang Lord, ang God ng aming mga buhay, ng bawat area ng aming mga buhay. And even, Lord, we are believing, even sa aming mga family, your will be done, your kingdom come sa aming mga pamilya. Ikaw po ang mag-rule, ikaw ang masunod sa aming mga pamilya. And even, Lord, we declare the blood of Jesus sa aming mga buhay. By the blood of Jesus, we have been redeemed from the power of the enemy. By the blood of Jesus, all our sins have been forgiven. By the blood of Jesus, we have been justified as if we have never sinned. By the blood of Jesus, we are sanctified and set apart. And the blood of Jesus cleanses us now and continually from all sin. Thank you, Lord. Thank you for your blessings. Thank you for the faith. Thank you for your word sa aming mga buhay. Thank you, Lord, sa kilos ng inyong Holy Spirit sa aming mga buhay. Thank you, Lord, that you are speaking to us, you're encountering us, you're touching our lives, you're transforming us. We believe and we pray this in the mighty name of our Lord Jesus Christ. Everybody say, Amen. Sa palapalan sa Lord.